Magandang araw, Grade 6 learners. Naranasan mo na bang mamili kung alin ang mas tama? Ang sumama sa mga kaibigan kahit alam mong mali o sundin ang tama kahit mag-isa ka? O kaya naman, pinili mo bang gawin muna ang assignment bago maglaro? Araw-araw, gumagawa tayo ng iba't ibang desisyon. May mga simpleng desisyon tulad ng pagpili ng kakainin o isusuot. Ngunit mayroon ding mga desisyong maaaring makaapekto sa ating sarili, pamilya, kaibigan, at maging sa ating kinabukasan. Sa video na ito, matututuhan natin kung paano gumawa ng mapanagutang pagpapasya gamit ang mga tamang hakbang. Kaya ihanda ang inyong sarili, notebook at lapis. Simulan na natin! Sa pagtatapos ng araling ito, inaasahan kong magagawa mo ang sumusunod. Natutukoy ang mga hakbang sa mapanagutang pagpapasya. Naipaliliwanag kung bakit mahalagang gumawa ng mapanagutang pagpapasya para sa sarili at kapwa. Nailalapat ang mga hakbang sa tunay na sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay. Mayroon akong isang sitwasyon. Basahin natin. Si Carlo ay may pagsusulit kinabukasan. Ngunit niyayaya siya ng kanyang mga kaibigan na maglaro ng online games hanggang gabi. Ano kaya ang dapat niyang piliin? A. Maglaro muna buong gabi. B. Mag-aral muna bago maglaro. Ano ang napili mo? Bakit iyon ang iyong napili? Hindi sapat na basta tayo pumili. Mas mahalaga na isipin muna ang magiging bunga ng ating desisyon. Iyan ang tinatawag na mapanagutang pagpapasya. Ang mapanagutang pagpapasya ay ang maingat na pagpili ng pinakamabuting gagawin matapos pag-isipan ang iba't ibang posibilidad at ang magiging epekto nito sa sarili at sa ibang tao. Hindi ito basta-basta, hindi ito padalos-dalos. Ito ay gumagamit ng isip, puso at konsensya. Ang taong marunong gumawa ng tamang desisyon ay nagpapakita ng maingat na paghuhusga o prudence. Ang prudence ay ang kakayahang mag-isip muna bago kumilos. Kapag marunong tayong gumawa ng tamang desisyon, naiiwasan natin ang problema, napapabuti natin ang ating sarili, napoprotektahan natin ang ating pamilya, nagiging mabuting halimbawa tayo, at nakatutulong tayo sa mas nakararami. Tandaan, ang bawat desisyon ay may kasunod na bunga. Kung tama ang desisyon, maganda rin ang magiging resulta. Ngunit kung mali, maaari itong magdulot ng pagsisisi. Mga hakbang sa mapanagutang pagpapasya. Tukuyin ang suliranin o sitwasyon. Una, alamin muna ang problema. Ano ba talaga ang kailangang pagdesisyonan? Halimbawa, hindi mo natapos ang proyekto at bukas na ang pasahan. Ano ang problema? Hindi pa tapos ang proyekto. Pangalawa, mag-isip ng iba't ibang pagpipilian. Hindi lang isa ang maaaring gawin. Maaaring tapusin agad ang proyekto ngayong gabi. Mangopya sa kaklase. Huwag na lamang pumasok. Maraming pagpipilian. Pangatlo, timbangin ang mabuti at masamang epekto. Ito ang pinakamahalagang bahagi. Isipin natin, kung mangongopya ako, ano ang mangyayari? Makakakuha nga ako ng proyekto, ngunit hindi ako magiging tapat. Maaaring mahuli ako. Wala akong matutuhan. Kung gagawin ko naman ang proyekto ng sarili, natututo ako.
Tapat ako. Ipinagmamalaki ko ang aking gawa. Mas mabuti ba yon? Siyempre. Pang-apat, piliin ang pinakamabuting desisyon. Ngayon ay pumili na. Piliin ang desisyong tama, makatarungan, ligtas, makabubuti sa lahat. Hindi lang sa sarili, kundi pati sa ibang tao. Panglima, isagawa ang napiling desisyon. Hindi sapat ang magdesisyon lamang. Kailangan itong gawin. Kung napili mong mag-aral, mag-aral talaga. Kung napili mong magsabi ng totoo, sabihin talaga ang katotohanan. 6. Suriin ang naging resulta. Pagkatapos gawin ang desisyon, tanungin ang sarili. Ano ang nangyari? Naging mabuti ba ang naging resulta? Ano ang natutuhan ko? Ano ang maaari kong pagbutihin sa susunod? Narito ang isa pang sitwasyon. Si Ana ay nakakita ng wallet sa loob ng paaralan. Maraming pera ang laman nito. Walang nakakakita. Ano kaya ang gagawin niya? Gamitin natin ang mga hakbang. Una, ano ang sitwasyon? May nakita siyang wallet. Ikalawa, ano ang mga pagpipilian? Pwede niyang itago. Pwede niyang kunin ang pera. Pwede rin niyang ibigay sa guro o sa may-ari. Ikatlo, ano ang magiging bunga? Kapag itinago niya, magkakaroon siya ng perang hindi naman kanya. Kapag isinauli niya, matutuwa ang may-ari. Magiging tapat siya. Magiging mabuting halimbawa pa. Ano kaya ang pinakamainam na desisyon? Tama, isauli ang wallet. Iyan ang mapanagutang pagpapasya. Ano ang natutuhan natin ngayon? Ang mapanagutang pagpapasya ay pag-iisip bago kumilos, pagtimbang ng mga pagpipilian, pagpili ng pinakamabuting desisyon, paggawa ng tama, at pagsusuri sa naging bunga. Kapag ginagawa natin ang mga hakbang na ito, mas nagiging responsable tayo, mas nagiging mabuting anak, mas mabuting mag-aaral, at mas mabuting mamamayan. Quick quiz. Una, ano ang unang hakbang sa mapanagutang pagpapasya? A. Timbangin ang epekto. B. Tukuyin ang suliranin. C. Isagawa ang desisyon. Two, ano ang tawag sa maingat na paghuhusga bago gumawa ng desisyon? A. Katapatan. B. Prudence. C. Paggalang. Tatlo, tama o mali? Ang mapanagutang pagpapasya ay isinasaalang-alang ang kapakanan ng sarili at ng kapwa. Congratulations, Grade 6! Natutuhan natin ngayon ang kahalagahan ng paggawa ng mapanagutang pagpapasya. Tandaan, bago kumilos, mag-isip. Bago magpasya, timbangin. At piliin ang makabubuti hindi lamang para sa sarili, kundi para rin sa kapwa. Kung nagustuhan ninyo ang video lesson na ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-subscribe para sa mas marami pang Grade 6 video lessons. Maraming salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, paalam at pagpalain tayong lahat ng Diyos. Upang mas lalo pa tayong matuto, gawin natin ang mga sumusunod na gawain.